Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Lugar nitong si Mayor Benjamin Magalong. Sana habang naglalakad-lakad siya dyan, no, hindi pong biglang umulan ng malakas. No, hindi naman, para mabasa siya, para maimasmasa siya, parang mapanggang sa ngayon, di niya pa rin malaman kung siya haharap. Sino ba may kasalanan? Ganun ho ka-inutil yung mama na yan. Ganyan ho siya ka-inutil. Hawak mong pinakamakapangyarihang pwesto sa pamahalaan. Kahit ano pa kung sabihin natin, kahit sabihin natin ko equal, kalokohan yan. Kahit nung nag-aaral kami, nung sinabi sa amin, kahit na co-equal yan, legislative, judiciary, executive, kahit anong sabihin nila, ang shot call talaga nasa executive yan. Huwag yung paniwalaan yung co-equal. Kabalbalan yan. Lahat ng nasa House of Representative, lahat ng pwede makapagpaaso dyan sa mama na yun, makakapagpaaso, magpapakaaso. Ang problema ho dito mga kababayan, inutil nga ang presidente natin. Nasa kanya DOJ, nasa kanya MBI, nasa kanya lahat ng ahensya ng pamahalaan na kung saan pwedeng humabol dito sa mga kontraktor na to. Pero ang ginagawa niya, para saan ba yung pag-iikot mo na yan? Walang nga kang inutil ka. Para saan yan? Para mapakita hindi mo trabaho yan, Brad. Hindi mo trabaho yan. Dapat sana sinama mo si Bunoan. Para yung si Mayor Benjamin Magalong, pagka nag-init ang ulo, baka pag-untugin ka. Diba? Anong ginagawa mo dyan, Brad? Hindi mo kailangan mag-photo ops yan. Nakita na namin na sira, may problema. Ngayon, gamitin mo ang DOJ, imbis na kabulin lang yung mga kalaban mo sa politika. Diba? For once, gamitin mo naman na panghabol sa mga nagnakaw sa pondo ng bayan. Diba? Yung mga congressman, paimbestigan mo isa-isa. Pa-lifestyle check mo. Diba? Kaya mo namang gawin yan. Ito, pakinggan natin. Morning. I am here to inspect some of these problematic. Parang tanga lang no? Nag-i-inspection, trabaho ni Bunoan yan. Kung ako sa'yo, patawag ko si Bunoan. Bunoan, bigyan mo ako ng site inspection sa lahat ng flood control project for the last 3 years. Ngayon na, gawan mo ako ng report. Walang iya ka pa. Pagurin mo pa ako pumunta dyan. Dami ko nang ang trabaho. Ekonomiya, pagkain, trabaho. Dinagdagan mo pa ng basic na flood control na yan. Trabaho ka, walang iya ka. Di ba? Pero ang ginagawa niya, dahil wala naman siya magawa sa Malacanang, pabanjing-banjing lang, ika nga, pa-singkot-singkot lang ng pulburon, might as well na mag-road trip na rin ako, magno-norte ako. Again, Pagbababa na ako ng Baguio, didiretso naman ako ng Ilocos. Doon naman ako mag-sisinghot ng pulburon. control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay ka agad. Sinama, pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa. Kung ako kay Mayor Benjamin Magalong, kung sakaling i-alok sa kanya DPWH, hindi ko kukunin. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Ay bumumuta ito, bumagsak dito, at mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At you will see it later. You can see it there sa ilalim ng tunnel, talagang na-erode na dahil yung slope protection dito sa baba sa tabi ng ilog
ay napakababa at napakahina. Kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kagad. Kaya makita mo rito, tangay na ito Pakita lahat. mo! Pakita mo! Engineer, ano pa? Ano pa ba profession mo, Brad? Abogado, lahat na lang, alam niyan. Pambira This was all destroyed because of the landslide here, the rock slide here, and the erosion under the road. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less, 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Walang ginawa yan. Sana pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang valor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. Ang feedback natin from the mayor and from the other come join us. We're talking to the mayor in terms of the effect on businesses. Because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanap buhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is Ano ka nang tao ko, Brad, umalis ka na. Wala kang kwenta. Hindi mo na, trabaho mo yan, pero merong si Tatay Digong ba gagawin niya yan? Hindi niya gagawin yan. Yung magpapa-interview, mag-check ng site. Kalokohan yan. Kalokohan manuwala ako kayo sa akin. O sige, sa pagpunta niya na yan, umayos ba yung Umayos ba yung slope protection na yan? Hindi yan ang tugon. Para makapagpapotos, may pakita sa ating mga kababayan na matagal na naman naming nakita yan noong pang kay Mayor Benjamin Magalong. Hindi ko alam para saan ba yan? Para maabsuelto ka dyan sa kapalpakan mo, dyan sa opisina mo bilang presidente. Julol. is one of those things. So very, very clear. Here we go again. Pang ano na tayo, pang lima na yata nating inspection ito. And it's always the same. Now we will go to the next site. Yun naman yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita niyo may mga netting na Expert yan eh. Marcos Jr., hindi lang yan. Ano kayang binanata nito bago umalis? Ano naman tamang trip na naman siya na matalino di ba? Ganyan yung mga yan. Tamang trip na matalino, di ba? Tamang alam lahat. na dinalagay sa Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting as corruption, pinapawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinapawal na yan Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Yan. Ang sinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Yan. So- Ano mo? Dalhin mo sa DOJ, sa NBI. Kung may nag-kickback talaga, buwisit ka. Walang yaka kung ano na naman lumalabas sa bunganga mo.
Eh kung kinikbak pala, ba't di mo pa NBI, pa DOJ? Gamitin mo ang pangil ng administrasyon ng gobyerno mo. Yung pagsusumbong mo sa bayan ng Pilipinas, wala kaming magagawa. Pinadala mo nga sa Daing Netherlands si Tatay Digong, wala kaming magawa eh. Tapos gusto mo dyan sa mga bilyonary na yan, may magagawa kami? Lang yata talaga. Oh. That's the situation we are facing. Kaya malala ito. The other Kung merong malala dito, Brad, ikaw yun. Ikaw ang malala. Anak ng tokwa, eh alam mo na palang ninakaw, ba't di ka pa magpunta ng NBI? Ba't di ka pa magpunta ng DOJ? Pakasuhan mo na yung mga buwisit na kontraktor na yan. The other item that I have begun to learn from the LGUs, buti na lang nandyan yung LGU na nakabantay. But the LGUs are all are complaining. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o contractor doon sa lugar ko, magpukonsulta sa local government. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Walang ganon. Walang ganon na ginawa dito sa lahat na ito. Ito pa, kapag tapos na raw yung project, dati, ang gobernador ko, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yun. Kaya hindi makapag-inspeksyon sila, pero wala na silang magawa. Inspeksyonin nila, sasabihin nila hindi magandang pagkaayos, pagkagawa, hindi sapat o mahina o whatever. Wala nang magawa yung local government executive. So tinanggal yung SOP na yun. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. Yeah. And that's something that we will reinstitute. Yun ang ibabalik natin. Because the local government, alam niyo naman ako, patagal ko na sinasabi, because of my experience as governor, ang local government, wala kaming ginawa, kundi araw-araw, tinitignan, ini-inspection namin lahat yan. Hindi yung minsanan. Every single day, we walk around, we go around, we hear reports from ordinary people, hindi yung mga opisyal, but ordinary people. And kaya na sila yung nakakaalam. That's why that acceptance is so important. And that's what we are going to reinstate. That's going to be one of the measures that we think we should. Bakit nila tatanggalin? Oo, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi kung hindi tanggap ng local government, maliwanag may problema yan. If the local government walang, hindi masaya. Masaya kung magkaroon ng slope protection, hindi na masasanga yung kalsada. Masaya kami pag merong flood protection, hindi na babaha. Di siyempre tatanggapin agad yung maganda. Pero kung hindi maganda, sila rin ang magsasabi. Ay silang nakakaalam. Sasabihin, yung dinagay ninyong riprap, mansyado mapapa. Dahil yung baha nito, maabot dito, hanggang dito lang yung... O pagdating sa Bulacan, oo. Kung inuman yan, Brad, magaling ka. Walang problema sa amin kung inuman. Yung tipo nagkukwento ka ng ganyan, kasi pagka inuman, marami bida-bidang ganyan eh. Yung tipong alam lahat, walang gustong magpatalo, yung tipong, alam ko lahat yan, kaya ganito, yung iba pa dyan, nagiging siga yung iba, tumatapang yung iba, may iba naman, nagiging, tawag dito, gumagaling mag-English, di ba? Ganyan, marami ganyan pagkainuman. Sa inuman, Brad, magaling ka, bilib ako sa iyo dyan, pagka ganyan. Pero pagkadating sa panunungkulan, anak ng tawa, basura ka. May NBI ka, may DOJ ka, may PNP ka, pa-aresto mo yung mga kontraktor na yan. Visit na yan. Economic sabotage ka na economic sabotage. May kaso ka na pala, bakit hindi mo kasuhan? Yung pader ninyo. All of those things, so those are the things that we have to correct. But over the years, these abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema. And dinadaya ng talaga. No consultation with the local government, no acceptance from the local government, all of that. Kaya mabigat ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ating mga ginagawa para maayos na. Marami. Well, si Mayor Benji has been very vocal about the problems that we have. That's why napunta ako dito. And
the comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Kaya pagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong, and I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspection natin, kung may problema, ayusin natin ang problema. Here's the problem here. This is 260 million project. O yun. Useless. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Yun, useless. Parang ikaw, Brad, di ba? Useless. Yung boto namin nung nandang 2022, parang tinapon lamang, itinapon sa flood control. Useless. To correct this will cost double that. That's my Kinukondisyon na kayo, ha? Yung pagtatayo, yung pagre-repair daw doon, double that. So, Pati Romualdez, narinig mo ba yon? Marching order yon. Doble ang pondo nitong slope protection na to. Magaling engineer Di ba? Engineer Oh. Architect pa yan, Magaling yan. Sabi ko naman sa inyo, sa tingin lang, alam na niya yung 200 million, mahigit, doblehin nyo. House of Representative, marching order. Yung pang-repair dito sa slope protection na to, doblehin nyo. Gawin yung 400 million. overhead estimate. 500 million ito para ayusin. Ay, sorry, mali pala. 500 million pala, hindi 200. Ay, hindi 400, 200. At least. Kasi hindi lang itong nakikita nyo dito. Kundi hanggang dun sa loob eh. Hanggang dun sa ilalim nitong tunnel. So, there's a lot of work that needs to be done. So, how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect dun sa kanyang ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. Yan, Kaya, 500 million na yan, ha? Yung budget niyan sa susunod na repair, huwag niyong pabababain ng 150 million, basta 200 million yan, okay? Maliwanag uwin mga kababayan, 500 million, 600 million. Hindi bababa yung repair niya, yung pagtatayo, pagka-repair, mas malaki ang gastos. Kahit na meron na may existing infrastructure, yung repair, mas mahal yan, dobleado yan. Ito na, ultimate cheat code, kung paano umasenso sa buhay. Ibabahagi ko sa atin itong si Sara Diskaya. Sara Diskaya, game! Mahirap, hindi lang mahirap sa struggle, kundi talagang mahirap sila. Mahirap. Pero paano napunta sa ganitong tugatog ng tagumpay sa buhay, sa iba't ibang larangan, at ngayon, dahil sanay sa bakbakan na rin tayo sa negosyo at politika. Diba? Pero bago yung politika, negosyo muna. Yan, Right? negosyo game. Kasi, syempre, apat ang anak. Ultimate Mahirap cheat din, kailangan matutong maghanap buhay. Ultimate cheat code game. Paano ka ano nga ba yung pinasok mo? It's construction, right? Construction. Paano ka napunta sa construction? Nung umuwi kami sa Pilipinas nung dalaga ako, nag-supply ang dad ko, nag-umpisa sa supplies. And nung nakaipon na siya, nag-umpisa kami ng construction business, ang daddy ko. So, nung nag-asawa na ako, yung asawa ko naging foreman ng daddy ko. Totoo? Oo. Yun ba yung tinapos ninyo pareho sa kolehiyo? Hindi, pareho kaming computer management ang tinapos namin. Okay, pero ang construction na pag-aaralan. Na pag-aaralan. So, naging foreman yung husband ko sa negosyo ng daddy ko. Umabot sa point na sinabi niya, Daddy, baka pwede kaming makahingi ng maliit lang na project. So, nabigyan na ng daddy ko kami ng maliit na project sa yung gate ng barracks or cementerio ng City Hall. So, ginawa namin yun. Noong time na yun, maliit lang na halaga yun. Pero sa amin, parang feeling namin, ang laking achievement. Nahihirapan kami kasi first time kami sasabak sa construction business, business management kami. So, wala kaming background. Correct. Yung pala, napag-aaralan din siya. Kahit hindi ka inhinyero. Oo, opo. Ano yung struggle nyo nung una? Ano yung pinakamahirap na bahagi nung pagsisimula ninyo? Yung, syempre, yung time na hindi kami makakuha ng mga projects, yun yung struggle. Kasi pag nakakuha ka, syempre, alam mo, may income ka. Pero pag wala kang project,
parang weather. Unlike kung nagwo-work ka sa isang trabaho, alam mo, every 15-30 may Yes, sahod ka. totoo. So dito, hindi ka sure kung kailan ka makakasingil, kung kikita ba yung project na ginawa mo, tapos may 4 ka pang anak. So talagang struggle sa amin mag-asawa. Naku, pero ano ang sikreto? Paano nyo nalaktaw yun? Venture sa ibang negosyo, nag-try kami Yeah. magtahian. Tahian. Opo, Yan. kumpleto kami sa lahat ng makina, parang over 100 sewing machines meron So kami. pwede rin ako magpagawa ng kurtina sa inyo. Nung time na yon, pero kasi talagang ang hina din ng kita kasi minsan yung mga Ayun. checks namin, Di ba? Tahian, krik, X yan, mahina tahian. Huwag kayong magtatahian, mga kapatid. Huwag magtatahian, okay? Huwag magtatahian, di maganda yan. from companies na pinasukan namin para mag-subcon for tahian, mabot ng 120 days. So sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Hindi, pinabenta ko lahat ng makina at nag-focus na lang kami talaga sa construction. Nagturo pa ako sa isang school for English teacher kasi because of the accent, kaya kong magturo. Nag-sideline muna ako noon, yung asawa ko nag-sideline din nagpagbebenta ng bubong, hanggang nag-focus na lang talaga kami sa construction. Ayun. Kasi parang hindi pa kailangan namin talaga ng stable job noong time na yon. Correct. So I think yung secret is talagang magdire-diretso lang, ano? Opo, tsaka Una, walang wag- choice. Wag mawalan ng pag-asa. Oo. Parang kasi kami mag-asawa, team kami noon nasa construction kami. Minsan siya nagda-down siya. Bilang asawa, parang i-uplift mo yung spirit niya na, kaya natin to, kaya natin. Kasi minsan talaga nasa point ka na hindi mo na alam kung anong gagawin mo para mabuhay yung pamilya mo. Kasi andyan na yung bills, andyan na yung mga tuition fee ng mga anak mo, kailangan mong bayaran. Ano na nga siya yung installment basis, pero nagde-delay ka pa sa pagbayad. Oo, nangungutang pa daw kayong 5-6. Opo. oo, At sa mga sinuong mo kaibigan. ang baha Yes. para lang makuha ang pera. Ano yun? Panahon ng Oo, ondoy. Nung panahon ng Ondoy, nagtuturo ako sa isang school. Walang-wala talaga kami. So, nangutang ako sa isang Alam niyo mga kababayan, yung mga ganyang klaseng experience sa buhay, nakakaano yan, nakaka-encourage na, ika nga, galingan mo yung buhay mo kasi bakit sila naging ganyan ang buhay nila. Pero pagka makikita mo yung, ika nga, mga proyekto nila dyan sa Sheikh Gerard, meron tayong problema, madam. Meron tayong problema. Kasi maraming kontraktor naman hindi lang naman ho kayo kasi maraming pera dyan. Pero ilan lamang yung mayaman na kasing yaman nyo. Diba yung mga kasing yaman nyo, yun, nasa DPWH. agency na parang 5-6 ang tubo. Sa Singalong area siya. Pumunta ako, Ondoy noon. So, baha siya. Naglalakad ako, nakuha ko nga yung check-in, naglalakad ako umiiyak kasi parang awang-awa ako sa sarili ko. Sabi ko parang nagtapos ako ng 4 na taon sa koleyo tapos ito lang yung mangyayari sa amin. Para kaming kawawa, para kaming talagang sinakluban ng Langit at lupa. Yes. Oo, tapos may 4 ka pang anak na may diferensya, kailangan mag-therapy. In between na nagkakasakit din sila. So, parang hindi mo alam kung saan resources. Minsan wala kang panggatas, pang diaper. Hihiram ka sa magulang mo, ayaw mong humiram. Siyempre, kahit papano, sabi ng parents ko, kung ano yung pamumuhay ng family mo, yan ang panindigan mo. So, yun yung talagang pinanindigan namin. Pinanindigan nyo talaga, nagbenta pa ng bubong si Curly. Opo. Ang iba sandok ang binibenta. O kaya beauty product, siya bubong talaga. Oo, Ang binibenta niya, pinasok ibang niya. klase. Ang kwento ninyo. Kaya sanay ka sa Ibang klase talaga. pagdidiskarte. Opo. At saka yung pagiging maparaan. Hindi ba? Kasi yung iba tayo, pinapanganak ng maayos ang buhay Opo. Yung hindi na alam yung, alam mo yung pangangailangan ng iba. Kaya siguro para sa iyo, parang ramdam mo yung pangangailangan din ng iba kasi pinagdaanan mo rin. Opo, napagdaanan. Oo, doon pa lang sa kwento mo parang, okay, kaya naman pala. Kaya naman pala, pagkatapos ang kanilang negosyo, teka muna, kailan kayo naging big time? At obvious naman, naging big time na kayo. May nagyaya sa akin na
gusto mo sumali sa isang agency ng government, magkontrata doon. Sabi ko, o sige, basta mabilis sumingil. Kasi doon sa agency na inaanuhan namin, ang hirap maningil, 6 months to 1 year. So, ang hirap mag-return ng investment mo. So, nag-try kami, binigyan kami ng listing. Sabi sa amin, sabi ko, ito gusto kong project na to, ito. So, pinuntahan namin yung agency na yon para sabihin na gusto namin yung project. Nagbigay ako ng pera, parang final savings namin, only to find out, tapos na yung project, naniningil na yung contractor. So, naloko pala kami, na-scam kami. Ayun. So, yung time na Na-scam yun, sila, na-scam. sabi ko, hirap na nga kami sa buhay. Tapos may manluloko pa sa'yo. Nagkaroon ako ng parang mild heart attack because of that. Na-stress ako. Wow. Pero nalagpasan pa rin. Nalagpasan pa rin na. So, dyan na kayo umasenso sa government Nags- contracts. Yes, nag-start na Nagbabayad kami. naman ang gobyerno. Nagbabayad. Maganda yung, parang doon namin naramdaman na nag-iba yung buhay namin. Kasi hindi na ako kailangan kumatok sa pinto ng nanay ko, daddy ko na baka pwedeng makahingi ng konti para sa pang-diaper at gatas. Napapasyal na namin yung mga anak namin sa labas. Nakakapag-out of town kami. Doon namin naramdaman, ay maganda pala nagiging takbo ng buhay namin. At ngayon, 200 na ang empleyado. Opo. Ang dami rin, ha? More than, actually yung 200 is within the building, pero may mga employees pa kami on-site. Oo, kasi on-site. Contractual yung mga yun, hindi ba? Opo. Kasanay talaga kayo sanay kayo sa hirap. Alam nyo ang damdamin ng mahirap. Opo. Alam nyo ang pagdidiskarte sa buhay. Opo. Alam nyo ang pakikipagbakbakan sa buhay. Kaya ngayon bakbakan naman tayo sa politika. Pero Ayan. Ayun na nga mga kampayan. Lipat na tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Siyempre, politika na yan eh. Pagdating sa politika, wala hong bilang si Sara Diskaya. Wala niyang Hey. sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union. La Union. Bakit? Meron bang sweeping statement? Sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong Kamara dahil nagdudulot daw po ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman doon sa inaakusa. Ginigiit po niya na nagsilbing miyembro ng House Quadcom noon po 19 Congress ng pagiging patas ay kailangan ng pagiging tiyak at pagtalima sa due process, lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Ano naman record ng Quadcom sa patas na pagdinig? Kala mo noon, mayroong record ng patas na pagdinig. Fair investigation daw po, due process of law ang gumana. Nako, Sir, kaya sinasabi natin sa bandang huli, hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Oho. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, tsakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Ang pinaka-arbiter, katapos-tapusan, yung tao eh. Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Kapag hindi naman naniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway. Ayun na nga po. Parang, sige, ayoko nang banggitin kasi may privilege speech nun. Para sabi nila, sanay na kami sa privilege speech. 10 taon mahigit na namin narinig yung privilege speech na yan. Tingin ko naman hindi naman dapat na maging general yung akusasyon. Wala namang ginawang ganun. Opo. Sapagkat yung mga yung walang kasalanan, hindi mo naman dapat isali. Totoo po. Kaya nga yung pag-iimbestiga eh. Sino ba yung nasa likod ng mala o numalya? Yun lang nasa likod. Di ba? Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng mala o numalya. Opo, tama. So sisinuhin mo lang. Oho. Qualified naman yun eh. At mukhang dito, mukhang seryoso. Pero din. kung tumitira na sila, ngayon pa lang, naglulundag na dinidepensahan. Teka muna, baka may tinatago kayo. Nako! Kahit wala Terry Redon, naglulundag ka na para protektahan. Kasi yung nag-divest na daw kung si Saldico sa San Luis. kayong kasalanan, pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan. Oo. Baka isa na lang ang uri ninyo. Pero ngayon, Sen, kapansin-pansin, ang Pangulo nagpautos ng investigasyon. Ang DBM, lumabas na rin po, Sekretary Amina Pangandaman. Ang COA, ang pamunuan po ng COA, nag-utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ano ang DepDep, meron na rin po. Oh. ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang?
Eh kasi ngayon lang ho nabunyag itong ganitong kalaking Hindi, kontrobersya. nagsimula na nga yung Blue Ribbon. Oho. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? Oho. Kasi ang dami nag-imbisi ngayon. Sana, mukhang lahat kayo gusto Hindi nga, kaya imbestigahan. nga suspect sila eh. Ano ba? Bakit? Ba't ngayon lang? Opo. Nason, ang pagiging, bakit ngayon lang sila? Parang Ako nagsasagot, mahihayin itong dalawa na to. Ako nagsasagot, bakit ngayon lang? Kasi Sen, kailangan nilang i-divert yung usapan doon sa naratibo nila dyan sa House of Representatives at Malacanang. Bakit ngayon lang? Kasi akala nila, sa pagkaakala nila na hindi mabubuksan itong usapin na to, ngayon napakainit na, lahat na lang, pati mga vlogger, ginagawang content yung mga ghost project na yan. Kaya kailangan na nila sumangkot, pagka hindi nila ginawa yung mga necessary action na yan, sigurado tayo mga kababayan. Sa kanila tatakbo ang bola nitong issue na to. iniisip kong mabuti. O nga, no? Bakit ngayon lang? Nagsimula na ang Blue Ribbon eh, di ba? Oho. O ba't kayo nakikipagpaligsahan? Correct. Para ano? Baka i-dispute yung investigasyon ng Blue Ribbon, hindi kaya? Yo, So, paano mo i-dispute? Oo nga po. Yun ang mahirap nila. Di ba? Paano- Halimbawa yung COA. actually, hindi naman direkta ang i-dispute eh. Yung i-divert lang. Yung ma-divert lang ba? From kongresistang kontratista, mapunta lamang doon sa mga kontraktor. Pwede na tayo doon. Basta mawala sila dito sa issue na to. Yun lang naman ang in-aim nitong mga walang yang congressman na to. Ano? Hindi lahat. Ano naman ang moral ascendancy ng COA na mag-imbestiga? Ano, gagawa ka ng fraud audit? Nag-utos na po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. Nag-utos na sila sa kanilang mga... Anong i-audit mo pa ghost projects na nga eh. Ang hahanapin ko sa inyo, sino-sino ang nasa likod ng mga auditor dyan? Oho. O kaya kayo nag-audit para sabihin niyo wala kayong kasalanan. Hindi. Meron ng ghost projects eh. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng certificate of completion? Yan. Yun nga, para malinaw sa karaniwang mamamayan. Oo. Yung bang, alam mo, di ba, may project. Oo. Na-report mo, completed. Oo. Doon di ba nakapirma ang COA dyan? Kailangan sino-sino mga nakapirma dapat? Kaya nga kung sino yung kanilang itinalaga sa mga project, merong COA yan eh. May COA. Nakita mo sa bawat project, merong merong DPWH. may DPWH na artista. na billboard. Meron din billboard ang COA. Aha. Oh, sino yung pumirma na COA? Tama, nakikita ho natin yon. Merong billboard yung DPWH, merong billboard yung COA. Yung sa COA, malimit nakikita ho natin dyan yung total cost ng project. Ganun ho yun. Tapos doon sa DPWH, kung ano-ano kabalbalan lang, minsan katabi nila yung congressman. Ganun. Na-complete. Sino yung district engineer? Oho. Sino yung provincial director? Hanggang kailan naabot to? Sa USEC ba? Hanggang USEC o pirma? O nakakolekta kayo? Oho. Nakakolekta kayo? X amount of money. Wala palang project. Ayun. Ano ang imbestigahan mo pa doon? Anong fraud audit mo gagawin dyan? Eh, wala. Ghost kasi talaga. It is fraud in itself. Oho. Kaya, well, Ang hahanapin ko dyan, sino-sino ang nasa likod niyan. oho. O, sa gusto nyo, sa ayaw nyo at sa gusto, kailangan ilitaw ninyo kung sino-sino yung mga may kinalaman sa mga ghost projects at marami pa ngayon ang maaaring makuha dyan. So, tamang-tama. Initial lang yung sinabi niya, Bulacan pa lang. Oo nga po. Oh, ng Bulacan Pangulo. pa lang. Paano yung Tarlac? Paano yung Pampanga? Naku, Nueva Ecija. Paano yung Bicol? Oho, yan. Oh, paano yung Mindoro? Yan, nako. Yung Romblon pa, Sen, nako. Romblon daw, parang ilan din ang... Kasi yung sabi nila, ang dami daw proyekto sa Romblon. Kasi tahimik daw yung Romblon, hindi gaano pinupuntahan ng mga sino-sino. Totoo naman yun eh. Ah, ganun ba? Wala Kasi man nakikita. yung unang punta ko doon, Opo. naghahanap ako ng mall. Ah, oo, sa Romblon, oo. Wala. O sige, wala akong makitang mall. Opo. Wala bang tindahan dito? Wala talaga akong makita eh. Oho. Tahimik. Tahimik daw po Supermarket. kasi Romblon, no? Dahil ang pupuntahan ko, may usapan kami ni Kong Budoy. Kung Budoy Madrona, oo. Dinaanan ko, puro bundok. Oho. Kaya, puro puno. Oh. Puro kulisa pa nga ang sumalubong sa akin.
Tahimik. O paano mo iisipin na mayroong magko-complain doon? Di ba? Ayun. Kaya pala sabi suki-suki. Ang problema daw po, yung mga kontraktor ng taga-Romblon, hindi maibigay sa kanila. Hindi Kasi sa mga laki ng- taga-Romblon. Hindi taga-Romblon Ang may ah, project doon. Ang gumagawa ng, may mga project doon, pero hindi taga-Romblon ang gumagawa ng Ayun proyekto. nga, yun nga. Eh, sa paano yung district engineer siguro humiram na naman kay Ayun. Kay Nelson. Kay Ibang Nelson. kumpanya. pampamisa-misa si Jen. Ayan, ang bilis. Ang gagawa siya. Ang suki daw po doon sa Romblon, sa mga taga-Bicol. Yun daw. Eh kasi ang Romblon, Opo. malapit sa Mindoro yun di ba? Nagkalat ang mga ano sa Mindoro Tabi-tabi ata yung, Isip-isipin mo. Mimaropa na yun, no? Oo. Nako. Anyway, yun lang naman ang ipinararating sa atin. Basa tayo ng mga reaksyon. May